May mga sundalong takot mamatay, pero may isang sundalo na takot mabuhay ng normal. Habang ang iba binibilang ang araw para makauwi, siya binibilang kung ilang bomba pa ang kaya niyang hawakan. 873 explosive devices. Isang maling wire lang, tapos na ang lahat, pero hindi siya umatras. Hindi siya nagdadalawang isip. At ang mas nakakatakot, hindi siya napipilitan. Ginugusto niya. Makikilala natin ang isang lalaking hindi lang lumalaban sa digmaan, kundi nahuhumaling dito. Ito ang kwento ng sundalong hindi bayani, kundi adik sa peligro. Balikan natin ang war thriller movie na The Hurt Locker. Isang kwento ng Army Bomb Squad sa Iraq at ng mga sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong benda. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Year 2004, Baghdad. Ikalawang taon na ng digmaan sa Iraq at may isang squad na may napakahalagang trabaho, ang Explosive Ordnance Disposal o EOD. Sila ang humaharap sa bawat bomb threat sa lugar. Sila ang sumusugod para iligtas ang iba. 3 sundalo ng EOD ang naka-assign sa Baghdad. Gamit ang robot, nakita ni Sergeant Sanborn ang isang bomba. Nakatago ito sa sako sa gilid ng kalsada. Kalmado lang ang mga sundalo. Sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Sinuri ng team leader na si Sergeant Thompson ang bomba. Eldridge, kailangan natin ng charge, utos niya sa pinakabata nilang kasama. Plano nilang pasabugin ang bomba gamit ang charge. Mas ligtas ito. Malayo ang mga tao, mas kontrolado ang distansya. Ikinarga ni Eldridge ang charge sa isang maliit na wagon na hinihila ng robot. Pero nang malapit na sila, biglang natanggal ang isang gulong. Ako na ang maglalagay, desisyon ni Thompson. Tinulungan siya ng dalawa na isuot ang bomb suit. Nagmamasid sina Sanborn at Eldridge sa paligid. Kahit sino, pwedeng mag-activate ng bomba. Sa wakas, nailagay ni Thompson ang charge at naglakad pabalik sa mga kasama. Bigla, nanlaki ang mata ni Eldridge. May civilian na may hawak na cellphone. Tumakbo siya papunta rito. "Ibaba mo yan!" sigaw niya. Tinanong ni Thompson kung anong nangyayari, pero walang sumagot. "Eldridge, barilin mo na!" utos ni Sanborn. Pero hindi makabaril si Eldridge. Tumakbo na rin si Thompson, pilit na ligtas na makakabalik. Isang saglit. Nayanig ang lupa. Tumilapon si Thompson sa lakas ng pagsabog. Ganito kabilis mawala ang buhay sa digmaan, at doon nagsimula ang problema dahil may papalit sa kanya na mas delikado pa kaysa sa bomba. Dinurog ng konsensya si Eldridge. Binisita siya ni Colonel Cambridge, ang combat therapist. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Kung bumaril lang sana ako, ikinasa niya ang baril. Hinila ang gatilyo, paulit-ulit. Ramdam niya ang bigat ng pagsisisi. Kung nagawa lang sana niya iyon, baka buhay pa si Thompson. Pilit siyang pinapakalma ng doktor. Pero sumagot si Eldridge puno ng hinanakit. "Wala ka sa field. Hindi mo alam ang pakiramdam ng tunay na digmaan." Dumating si Sergeant First Class William James, tahimik, diretso magsalita. "Wala akong balak palitan siya," sabi niya kay Sanborn. "Gagawin ko lang ang makakaya ko." Sa unang misyon pa lang, ayaw na niyang gumamit ng robot. Siya raw mismo ang hahanap ng bomba. Hindi pa alam ng team na ang mas malaking panganib ay hindi ang bomba, kundi ang bagong leader nila. "Hindi mo kailangang lumapit doon," kontra ni Sanborn habang sinusuotan siya ng suit. "Ayos lang ako," sagot ni James, kalmado. Tumatawa siyang naglakad habang si Sanborn, ang second in command, halos sumabog na sa kaba. Biglang nagpakawala si James ng smoke grenade. Nawala siya sa paningin ng team. "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Sanborn. "Diversion," sagot ni James, "parang normal lang." Biglang may bumusina. Isang kotse ang mabilis na dumiretso papunta kay James. Hindi ito napigilan ng ibang sundalo. Agad binugot ni James ang baril at itinutok sa driver. Huminto ang kotse. "James, bumalik ka na rito!" sigaw ni Sanborn, pero hindi niya pinansin. "Saan ka pupunta? Umatras ka," kalmadong utos ni James sa driver. Pinaputukan niya ang gulong. Basag ang windshield. Isang maling galaw at tapos na ang lahat. Dahan-dahang umatras ang sasakyan. Bumalik si James sa trabaho. May nakita siyang wire sa tambak ng basura. Hinawi niya ang mga plastic. Isang malaking bomba ang nakabaon. Dahan-dahan niyang pinutol ang mga wire. Maingat, walang sablay. "Tapos na. Pwede na tayong umalis," sabi ni James sa radyo. Nakahinga ng maluwag ang lahat, pero may napansin si Sanborn, isang lalaking nakasilip mula sa itaas. "Sandali lang," biglang sabi ni James. "May isa pang wire." Sinundan niya ang pulang wire, hanggang sa lumabas ang mas marami pang wire. At doon niya napagtanto, napapalibutan pala siya ng mas maraming bomba. Isang maling galaw lang, hindi lang siya ang mamamatay. Pati ang buong team niya. "Magtago ka sa pader!" sigaw ni Sanborn kay Eldridge. Si Sanborn naman ay pumasok sa Humvee, handa sa posibleng pagsabog. Samantala, dumapa si James sa kalsada. Isa-isa niyang dinidisarm ang mga bomba. Para sa kanya, hindi lang ito trabaho. Palaisipan ito na humahamon sa kanyang kakayahan. Ang hindi niya alam, may isang lalaking nagtangkang i-activate ang bomba. Nagkatinginan sila sa baba. Ipinakita ni James ang huling piraso ng bomba at naunahan niya ang lalaki.
Hindi na masama para sa unang misyon natin, sabi ni James. Nagsimula nang uminit ang ulo ni Sanborn sa leader niya. Kung misyon natin ito, dapat kinakausap mo ako. Trabaho kong siguraduhin na ligtas ka. Samantala, sa susunod nilang misyon, lalo pang tumindi ang tensyon sa EOD unit. May isang kotse na ilegal na nakaparada sa gilid ng kalsada. Papalapit na si James nang bigla. May sniper pala. Nagliyab ang kotse. Nagkagulo ang lahat. Hinabol ng mga sundalo ang sniper. Si James naman, kalmadong kinuha ang fire extinguisher mula kay Sanborn. Pero nang buksan niya ang trunk, patong-patong na bomba ang nakita niya. Hinubad ni James ang bomb suit. Anong ginagawa mo? Tanong ni Eldridge. Kung mamamatay ako, sagot ni James, gusto kong mamatay na komportable. Hanapin ko ang detonator, sabi niya sa radyo. Sinimulan niyang halughugin ang buong kotse, pero kahit anong check niya, hindi pa rin niya makita ang detonator. James, masyado na tayong nagtatagal. Kailangan na nating umalis, sabi ni Sanborn. Roger, gagawan ko ng paraan, sagot ni James habang pinag-aaralan ang mga wire. Pwede na sana silang umalis, tapos na ang evacuation. Pero sa kondisyon ni James, walang makakapigil sa kanya. Para sa kanya, ang bawat bomba ay palaisipan na kailangan niyang lutasin. Tumataas palalo ang tensyon. May lalaking may hawak na kamera sa kabilang building. Parang inaabangan ng pagsabog. Si Aldridge naman, hirap makita si James sa posisyon niya. Nagwala si Sanborn sa radyo, pero pinatay ni James ang headset. At sa wakas, nakita niya ang detonator. Mabilis niya itong pinutol. Tapos na, hingal niyang sabi. Sanborn, alis na tayo rito. Huminga siya ng malalim. Ang lupit nun, bulong niya habang nakatingin sa detonator. Napanood ng isang colonel ang buong pangyayari. Humanga ito sa tapang ni James. Ilang bomba na ang nadisarma mo? Tanong niya. 873, sir, sagot ni James. Pero si Sanborn, hindi na makapagpigil sa sarili. Lumapit siya kay James. Isang sapak sa mukha. Huwag mo nang papatayin ulit ang headset mo, galit niyang sabi, sabay alis. Sa labas ng base, naging kaibigan ni James ang batang Iraqi na si Beckham. Nagbebenta ito ng DVD, masayahin, laging nakangiti. Sandali silang naglaro ng soccer. Napansin ng bata ang uniforme ni James. Isa kang EOD? Tanong niya. Oo, sagot ni James. Masaya yun, di ba? Astig ka, sabi ni Beckham. Napangiti si James. Pabiro niyang sinakal at ginulo ang buhok ng bata. Mabuti kang bata, sabi niya. Nasa disyerto ang EOD unit. Nagde-detonate sila ng bomba mula sa malayo. Sandali! Naiwan ko yung gloves ko. Sumakay si James sa Humvee at nagmaneho pabalik sa bomba. Dinampot ni Sanborn ang detonator. Habang tinitingnan ang sakit sa ulo niyang leader. Alam mo, madalas mag-malfunction to, sabi niya. Bigla-bigla na lang sumasabog. May pinapahiwatig siya kay Eldridge. Pinanood nila si James mula sa malayo. Isang pindot lang. Pwede itong magmukhang aksidente. Walang matitira sa kanya, seryosong sagot ni Eldridge. Napaisip si Sanborn. Pero sa huli, nanaig ang pagiging sundalo niya. Ligtas pa ring nakabalik si James. Habang bumibiyahe ang Humvee sa disyerto, may isang SUV na nakaagaw ng pansin. 5 armadong lalaki ang sakay. Nagkaroon ng tensyon. Tinanggal ng isa ang takip sa muka. Mga Amerikano pala, mga sundalo rin. Na-flat daw ang gulong. Pumayag si James na tumulong. May dala silang 2 high-profile na hostage. Mga leader ng rebelyon. Malaking peligro ang kasama nito. Biglang bumagsak ang isang sundalo. Sniper! Sigaw ng isa. Nagpalitan ng putok ang 2 grupo. Pero hindi nila makita kung saan nanggagaling ang bala. Nagtago sila sa likod ng mga bato. Napansin nilang tumatakas ang 2 hostage. 500,000 ang pabuya sa mga yan, sigaw ng leader. Lumapit siya at pinaulanan ng bala ang 2 Iraqi. 500,000, dead or alive. Tumawa siya bago bumalik sa taguan. Sa itaas, ipinwesto ng isang sundalo ang Barrett, isang long-range rifle. Sa wakas nakita nila ang sniper. Pero bago pa siya makabaril, tinamaan siya. 3 na ang patay. Ako na sa Barrett, sabi ni Sanborn. Sinubukan siyang pigilan ni Eldridge, pero sinamahan siya ni James. Pumwesto ang 2. Si James ang lookout, si Sanborn ang shooter. Sa gabay ni James, sunod-sunod na tinamaan ni Sanborn ang mga kalaban. Sa rooftop, sa buhangin, sa bintana, hanggang sa wala nang gumagalaw. Biglang nagsalita si Eldridge. James, may gumagalaw sa likod niyo. Ikaw na ang bahala, sagot ni James. Itinutok ni Eldridge ang baril. Hindi na gumalaw ang lalaki sa tulay. Natapos ang labanan. Nag-inuman ang 3 sa kwarto ni James. Tawanan, kulitan, pabirong nagsusuntukan. Habang naglilipat ng gamit, nakuha ni Sanborn ang litrato ng anak ni James, isang batang lalaki. Pero komplikado ang buhay ni James. Hiwalay na sila ng asawa, pero sa bahay pa rin niya nakatira ang mag-ina. Sunod napansin nila ang kahon ng mga piraso ng bomba, iba't ibang wire at components. Ipinakita ni James ang ilan. Ito, galing sa UN building. Magaling ang gumawa. Itinuro niya ang isa pa. Ito naman, galing sa una nating misyon. Kunot-noo siyang tinitingnan ng 2.
Puno ang kahong to, sabi ni James, ng mga bagay na muntik nang pumatay sa akin. Sa sumunod na misyon, paalis na sa base ang EOD unit nang harangin sila ni Colonel Cambridge, ang combat therapist. Sasama raw siya sa field, nagulat si Eldridge. Naalala niyang minsan niya itong sinabihang walang karanasan sa totoong digmaan. Gusto daw niyang makita ang tunay na sitwasyon sa lugar. Isinakay nila ang Colonel. Akala nila, routine mission lang, papunta sila sa isang abandonadong gusali. Pero ang makikita nila sa loob, babago sa lahat. Nakadiskubre sila ng bomba at ito ang pinakamasahol na klase. Nakatanim ito sa katawan ng isang batang walang buhay. Natulala si James, kilala ko ang batang yan, si Beckham. Plano sanang pasabugin ng team ang buong gusali. Isa-isa nang inilalagay ni James ang mga charge sa katawan ng bata. Pero habang ginagawa niya iyon, lalo lang nadurog ang puso niya. Hindi niya kayang pasabugan ang katawan ng bata. Pinili niyang disarmahin ang bomba. Kahit alam niyang pwedeng sumabog kahit anong sandali, huminga siya ng malalim. Sinimulan niyang suriin ang katawan, dahan-dahan, maingat. Isa-isa niyang tinanggal ang tahi sa tiyan ng bata hanggang sa wakas, nailabas niya ang bomba. Binalot ni James ang katawan ng bata sa puting tela at binuhat palabas ng gusali. Sa labas, abala si Cambridge sa pagpaalis ng mga tao. Hindi niya napansin ang isang sako na naiwan sa gilid. Pabalik na sana siya sa mga sundalo. Ilang hakbang pa lang, isang malakas na pagsabog. Doon mismo sa kinatatayuan niya. At sa pagkakataong iyon, hindi lang bomba ang sumabog, kundi pati na ang isip ni James. Agad na bumaba si Eldridge mula sa sasakyan. Tumakbo siya papunta sa lugar ng pagsabog. Napulot niya ang helmet ng Colonel. Cambridge, nasaan ka? Paulit-ulit niyang sigaw. Inawat siya ni James. Patay na siya, mahinang sabi ni James. At doon, tuluyang bumigay si Eldridge. Umiyak siya ng umiyak habang nakaluhod sa lupang nanginginig pa sa pagsabog. Hindi na matahimik si James. Galit siya. Mag-isa niyang hinanap ang mga taong posibleng responsable. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Tinutukan niya ng baril ang nagtitinda ng DVD. Dalhin mo ako sa bahay ni Beckham? Dinala siya ng lalaki sa isang bahay. Pero pagdating niya, walang kahit sinong nakakakilala kay Beckham. Lumabas ang babae na nakatira roon. Sumigaw siya at galit na pinaalis si James. Wala siyang nakuha. Walang sagot. At lalo pa siyang nilamon ang pagkadismaya at galit. Pagbalik niya sa base, tumatawag si Sanborn. May bigla ang misyon. May pagsabog sa green zone. Pinapatingnan sa atin kung suicide bombing ba, paliwanag nito. Sa likod ng Humvee, nakaupo si Eldridge. Tahimik, tulala, ramdam ang galit at bigat ng pinagdadaanan. Pagdating nila roon, puro sigawan at iyakan ang maririnig. Nag-aapoy pa ang paligid. Isang oil tanker ang sumabog. Habang sinusuri ang lugar, napansin ni James ang isang puno na walang pinsala. Ito ang hangganan ng pagsabog. Paano kung hindi ito suicide bombing? Tanong niya. Gusto mo bang hanapin ang bomber? Alok ni Eldridge. Oo, sagot ni James. Galit na pumagitna si Sanborn. Kalokohan to! Hindi na natin trabaho yan! Hindi ka pwedeng humindi sa akin, Sanborn, sagot ni James. Siya ang leader. Alam mong nanonood sila, pinagtatawanan tayo, at hindi ko yun matatanggap. Punong-puno ng galit si James. Hindi na niya kayang palampasin ito. Pumunta sila sa madilim na bahagi ng syudad. Maya-maya, nakita nila ang mas maraming oil tanker. May 3 makikitid na eskinita. Kailangan nating maghiwa-hiwalay. Sabay-sabay tayong susugod, sabi ni James. Saan tayo magkikita? Tanong ni Sanborn, pero tumakbo na sina James at Eldridge. Wala siyang nagawa kundi sumugod din sa kabilang eskinita. Bukod sa mga batang naglalaro, wala silang nakita. Bigla silang nakarinig ng putok ng machine gun. Sabay tumakbo sina James at Sanborn papunta sa eskinita ni Eldridge. Sunod-sunod ang mura ni Sanborn. May nakita silang lalaking duguan, pero hindi iyon si Eldridge. Nagpatuloy sila hanggang sa nakita nila si Eldridge. Hinihila ng 2 rebelde. Sa senyas ni James, sabay nilang binaril ang 2. Paglapit nila, umiiyak si Eldridge. May tama ang binti. Patay na ba ako? Paulit-ulit niyang tanong. Ayos ka lang, sabi ni Sanborn habang nilalagyan ni James ng pressure ang sugat. Pagbalik sa base, dumiretso si James sa shower. Hinayaan niyang hugasan ng tubig ang dugo at dumi sa uniforme niya, mga bakas na puno ng takot, pagod at maling desisyon. Isang sundalong nilamon ng emosyon, isang taong pinapasan ang bigat ng konsensya. At doon, sa ilalim ng malamig na tubig, tuluyan siyang umiyak. Kinabukasan, parang nakakita ng multo si James. Nasa base si Beckham, buhay, nagbebenta ulit ng DVD, parang walang nangyari. Hindi niya pinansin ang bata. Ibig sabihin, nagkamali siya. Nagpadala siya sa galit at may namatay dahil doon. Tumakbo sila ni Sanborn papunta sa helicopter. Aalis na ito, iuuwi na si Eldridge. Hindi raw siya makakalakad ng 6 na buwan. Kita mo to? Galit na sigaw ni Eldridge kay James. Sorry, sagot ni James. Salamat sa pagliligtas sa akin, dagdag ni Eldridge. Pero hindi natin kailangang hanapin ang peligro dahil lang sa adrenaline mo. Napayuko na lang si James. Ang hindi niya alam, may parating pang mas malupit na pangyayari. 2 araw na lang bago ang rotation.
malapit na silang makauwi. Sa susunod nilang misyon, isang Iraqi ang pilit kinabitan ng mga rebelde ng bomba. Hindi siya masamang tao, paliwanag ng translator kay James. Nagmamakaawa siya na tulungan ang Iraqi. Trap yan, sabi ni Sanborn. Pinabuksan ni James ang damit ng lalaki at nakita nila maraming bomba ang nakakabit sa dibdib. Pinaatras niya ang ibang sundalo. Gusto ng isang kapitan na barilin na lang ang lalaki. Kumontra ang translator. Wag! May pamilya siya, sabi ng translator. Kung ayaw ninyong mamatay, lumayo kayong lahat, utos ni James. Ako na ang bahala, biglang hinila ni Sanborn si James. Alam kong may mga hindi tayo pinagkasunduan. Yung kay Eldridge, tapos na yon. Nagkatitigan ng dalawa. James, suicide ang gagawin mo. Kaya nga suicide bomb ang tawag, di ba? Biro ni James. Pero seryoso ang mata. Walang nagawa si Sanborn kundi tulungan siyang isuot ang helmet. Paglapit ni James, mas malala pa pala ang sitwasyon. May timer ang bomba at nakapadlock pa sa katawan ng lalaki. Hindi ito puzzle, hindi ito laro. May buhay na nakataya. At sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung kaya niya. Sanborn, kailangan ko ng bolt cutter. Sigaw ni James sa radyo. At kailangan mong dalhin dito sa loob ng 2 minuto. Kung hindi, sasabog tayong lahat. Tumakbo si Sanborn. Walang tigil ang pagmamakaawa ng lalaki. Isinasalin ng translator ang bawat salita. Pakiusap, iligtas mo ako. May 4 akong anak. Huwag mo kong iiwan. Dumating si Sanborn at iniabot ang cutter. Pero hirap si James. Ang daming padlock. Ang tigas. 2 minuto. Wala na tayong magagawa, sabi ni Sanborn. Sandali, sagot ni James. Nag-iisip pa ako. Ayaw niyang sumuko. 1 minuto at kalahati. Pinapaalis na niya si Sanborn. Hayaan mo na siya! Umalis na tayo! Hinihila na ni Sanborn si James. Susunod ako! Umalis ka na! Sigaw ni James. 45 seconds. Umalis ka na, Sanborn! Tumakbo si Sanborn at binalaan ng iba. Ito na ang hangganan niya. Ibinuhos ni James ang buong lakas niya sa cutter. Naputol niya ang unang padlock pero marami pang natitira. Hindi ko kaya, pagsuko ni James. Patawarin mo ako, sabi niya sa lalaki. Hinawakan siya nito, puno ng takot. Paulit-ulit humingi ng tawad si James bago siya tumakbo palayo. Tinamaan siya ng pagsabog, duguan, pero buhay. At sa unang pagkakataon, sumuko si William James. Mapait ang aral ng huling misyon. May hangganan ang tapang, may limitasyon ang kakayahan, at may mga taong hindi niya kayang iligtas. Natapos ang assignment, umuwi si James sa Amerika, kasama ang pamilya, kasama ang anak. Sa bahay, tahimik ang mundo. Walang bomba, walang sigawan, walang panganib. At doon niya na-realize, hindi siya marunong mabuhay sa kapayapaan. May mga tao na takot sa digmaan, at may mga taong doon lang sila humihinga. Bumalik si William James sa Iraq dahil para sa kanya ang digmaan, hindi trabaho, kundi tahanan. Shout out sa ating mga astig na community members, Khalid B. Magandama, Kenneth Pagkiasan, Shorts J. o Jay Gonzalez, at ang pinakamalupit na si Ace Castiel. Sa ating mga malulupit na subscribers, Mark Angelo Datul, Jeward Lenado and Lenado Family, Batang Talyer, Nonoy Basa ng Zamboanga, Sibugay Province, Ron Villagonzalo, Jonalyn Miguel, Jason Astronomo, Reynaldo Lausa at Junar Chris Agudo. Kung gusto mong mauna sa kwento, i-click mo lang ang join button sa baba. Maraming salamat po sa panunood. Dahil sa inyong suporta, tuloy-tuloy nating nagagawa ang mga malulupit at makabuluhang movie recaps.